Hi, this is Jay Aruga from the Jay Aruga Show podcast. You'll also hear me in Unboxing Catholicism every Sunday nights at 8 p.m. in the Unboxing the Bible series. Content creation can sometimes be tiring, not to mention nerve-wracking when dealing with bashers. That's why at the end of the day, I retreat to Hallow. Hallow is the #1 Christian Catholic prayer app in the US, and it's making its way in the Philippines with over 5,000 audio-guided prayer, meditation, daily rosary, and readings with Bishop Barron, Father Mike Schmitz, Jonathan Rumi, and many more. Use our affiliate link, hallow.com/jaruga for a free trial. Again, hallow.com/jaruga. And now, on to the show. Kamusta? Welcome to the Jay Aruga Show. Pagagaling lang namin sa konsyerto ng River Maya, yung reunion concert ng classic lineup ng River Maya na sina Bamboo, Rico, Mark, and Nathan. And kasama ko si Bam Aruga! Hey Bam, kamusta? So, ano ang masasabi mo sa concert na ating pinanood? Wow, hindi ako prepared. Pero, it's very heartwarming at saka nostalgic siya. Oo nga eh. May konting mga hiccups, like, na-late siya ng 15 minutes. Pero 15 minutes, pagbibigyan mo naman yung 15-minute late start ng show. Tapos may isang hiccup kung saan na nawala yung sounds dun sa likod, sa gitna ng concert. So habang kinakanta yung 20 million, wala yung sounds. But thankfully na restore ulit kagad, real fast. Kaya the concert was fine. Masaya ako dun sa concert ng River Maya. Ang konting reklamo ko lang is parang may nagbago sa ugali ng mga audience. Dahil wala na yung mga punks na kasama ko dati pag nanonood ng concert. Grabe ka naman. Patulog na kasi sila. Naalala mo, matagal na kitang nakasama sa concerts, di ba? Parang kapag nanonood tayo ng concert, ito yung reklamo ko sa mga hindi nakakagets. Kasi kanina, parang ako na lang mag-isa yung tumatalon-talon at nagwawala at sumasayaw at kumakanta. Correction. May dalawa pa. Okay, so tatlo pala kami. Okay. So tatlo na lang pala kami. And medyo nawiwirdohan ako. Kasi before the concert, malakas manghekel yung mga tao eh. Parang nung na-late nung 15 minutes, naghehekel sila. Parang ano ba yan? Tapos nag-joke sila. And then nung pagdating sa start na ng concert, nung nagsimula na yung concert, ang unang kanta nila is Monopoly mula sa Trip album. Parang nasa na kayo? Bakit tameme kayo? Nakatayo lang kayo. Tapos ako na lang nagtatalon tsaka kumakanta. And maybe because hindi sila well versed sa mga kanta ng River Maya na hindi sikat. Siguro nakikanta din naman sila sa mga songs na nasa top 40. Yung mga nasa top 10 hits. So yun. Ikaw, anong reaction mo, Bam? Well, parang ang focus nilang ng mga concert goers ay mag-video. And ako, since maliit ako, mas nakikinood na lang ako doon sa mga cellphone nila. At least yung advantage. Yun yung weird na napansin ko sa concert goers. So wala nang nakikitalon, hindi masyadong nagtatalon-talon. Wala nang masyadong sumasayaw, pero mukhang nag-focus na lang sila sa pag-video ng concert, which is hindi ko magets kasi mapapanood mo rin naman sa YouTube yung mga videos na yun ng concert. Malamang may isa o dalawang mag-upload.
ng same song or the whole concert. Kaya hindi ko magets. Natuto ko dun sa experience natin kay Taylor Swift. Dun sa kay Taylor Swift, nung nagkaroon tayo ng chance na mapanood siya maybe sa 4th row, sobrang lapit natin, and wala akong ginawa nung time na yun kundi maghanap ng perfect selfie na nandun sa likod ko si Taylor Swift, which is hindi ko na-achieve kasi ang liwanag ng stage, kaya hindi ko na-achieve yung perfect selfie. Pero na-obsessed ako makakuha ng perfect selfie hanggang sa natapos yung buong concert na na-realize ko na, teka, once in a lifetime lang na makaupo tayo sa 4th row sa isang Taylor Swift concert, pero hindi ko na lang in-enjoy yung moment. And yun yung natutunan ko sa eksena na yon. Kaya pagdating dito sa River Maya, halos hindi na ako nag-video eh. Talagang nagkakanta at nagsasayaw na lang ako. Kaya yun lang. And na-weirdoan ako sa trip ng mga concert goers. Kaya hindi ko alam kung makawala ni mga punks o yung mga Gen Xers ay medyo pagod na. So, Bam, anong mga songs ng River Maya ang nagustuhan mo? First yung If. Parang minamak mo ako dahil alam mong yun yung pinaka-ayaw kong kanta ng River Maya. Hindi naman. Tsaka syempre yung LSC. Oh yeah, maganda yan. Yeah. Masaya nga yun. Classics. And ako, ang hinihintay kong kanta ay Hilo. Favorite ko yun. So yun yung kanta na kinanta nila sa NU Rock Awards before. And in-acknowledge ka ni Bamboo yun eh, nung kinanta nila yung Hilo. Parang sinabi niya, yun daw yung kinanta nila sa NU Rock Awards. So, nagwala ako noon, nakikanta ako noon. And, syempre, yung Flowers. Sad. And every time na, ito, full disclosure, ano yung i-disclose ko dun sa kantang Flowers pala? Naiiyak ka? Every time, walang palya, tuwing napapakinggan ko yung kantang Flowers ng River Maya, ay umiyak ako. And umiyak nga ako. Naiyak na ako ngayon. Hindi, umiyak ako kanina. Yun, full disclosure. At kaya ako umiiyak kasi naalala ko yung lola ko na si Mama na yumao nung pandemic. And yung huli ko siya nakita, hindi ko alam na yun na yung last time na makikita ko siya dun sa ospital. And kung alam kong yun na yung last time na makikita ko siyang buhay, sana nagstay na ako all throughout. Kasi pinuntahan ko siya sa emergency room, and after a while bumalik ako sa bahay, nag-work from home ako. Pero kung alam ko lang na yun na yung last time. Anyway, balik tayo sa River Maya. Mamayak na naman ako. So, yung mga ang na-appreciate ko sa concert ay ang dami nilang tinugtog na yung mga hindi sikat. And parang sa E-Heads, yun yung na-appreciate ko nung concert ng E-Heads, nung reunion concert. Yung mga kanta na hindi masyadong sikat at hindi nila masyadong tinutugtog. Kaya yun yung na-enjoy ko. And may special treat pa nga eh. May, di ba sabi ko kanina nung papunta tayo, may kanta sila na hindi nila kakantahin yan. Pero mali ako. So anong song yon? Kasi may sinusundan kang Netflix na teleserye. Syempre, nandun kasi si Maris. si Maris Racal. Si Maris Racal. So yung kanta na yon ay You'll Be Safe Here. And favorite ko rin yung kanta na yon dahil kinakanta ko yun always kay Kai Aruga nung bata pa siya. So yung You'll Be Safe Here. So ano ba? Ayun, may isa pang treat sa mga fans ng River Maya. Kinanta nila yung Nervioso, which is, sa mga hindi nakakalam, yung Nervioso kasi is nasa 4th album nila. It's Not Easy
being green and wala na si Bamboo nun. Si Rico na yung kumanta nun. And kanina it's a treat kasi si Bamboo yung kumanta ng Nervyoso. So yun. Ano pa ba yung mga nagustuhan kong tinugtog nila? Favorite ko yung Trip na album yung second album nila. And dun sa Trip, ang mga tinugtog nila na hindi common is yung first song, Monopoly, then Kundiman, tapos ano pa ba? Syempre Flowers, at yung mga hits. And then sa second album. So sige, yun yung Elephant in the Room. Wala si Perf. And actually nag-hope ako na biglang lilitaw si Perf sa Awit ng Kabataan or sa 214. Pero kaya naman pala ni Rico yung ad-lib ng Awit ng Kabataan and 214. Siya yung nag-guitar solo doon. Kaya okay din. At ano pa ba? Sa first album, marami silang kinanta din. Gusto ko yung Bring Me Down. And ayun, syempre the aforementioned 214, Ulan. And akala nga natin ulan kanina dahil medyo maulan noong time na yon. Tapos sa Atomic Bomb, which is yun yung pinaka hindi ko gustong album, tinugtog din lang yung mga hits. And yung mga non-hits, gusto ko rin ang gusto ko dun yung Sunny Day, tinugtog nila. And Fever, ikinata silang Fever ang title, which is talagang nagulat ako na tinugtog nila ito doon sa concert. Actually, nainis ako doon sa Atomic Bomb na album at tumutugtog sila ng ilang mga non-hits doon to a point na sabi ko, kapag hindi nila tinugtog yung Flowers in lieu of these songs na galing sa Atomic Bomb album na hindi release as singles, mabibisit ako sa concert. Pero buti lang tinugtog lang yung Flowers. So yun, enjoy ko ang River Maya concert. Salamat sa River Maya sa pagko-concert nila at pag-treat sa atin sa reunion na ito. And yun lang. Salamat din sa fireworks, sa pa-fireworks. So, galing. Happy New Year pa. Happy New Year. Galing. Na-enjoy ko itong concert na to. And para to sa mga Gen Z, mga fans na River Maya. Aminin ko, mas gusto ko yung mga kanta ng River Maya kaysa Eraserheads. Medyo controversial. Yung songs, actually. Yung Eraserheads, ang gusto ko sa kanila yung dynamics ng instruments. Pero yung River Maya, ang gusto ko sa River Maya is yung lyrics tsaka melody ng kanta. Kaya yun yung trip ko sa River Maya and na-enjoy ko tong concert. Kaya ayan, salamat sa inyo. Thumbs up. Thumbs up. Abangan nyo ang season 6 ng The J. Aruga Show. Marami tayong inihahanda para sa season na yon. May konting reformat tayong gagawin and excited na ako. Salamat sa pakikinig. This has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcast, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.